Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang ama at sa kapangyarihan ng di inaasahang pag-asa? Samahan niyo akong muli, mga minamahal naming tagapakinig, sa isa na namang paglalakbay ng damdamin. Sinasabi nila, ang tahanan ay lugar ng kapayapaan. Ngunit paano kung ang katahimikang bumabalot dito ay hindi pala tanda ng kapanatagan, kundi ng isang malalim at nanunuot na sugat? At paano kung ang lunas ay hindi matatagpuan sa agham o yaman, kundi sa isang simpleng pintig ng puso na puno ng pagkalinga? Halina't pakinggan natin ang kwento ng Hacienda de Luz at ang katahimikang nagahari dito. Isang pira-pirasong salamin sa sahig. Iyon ang bumungad kay Kael Aguila, kasabay ng nanunuot na katahimikang tila isang makapal na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng marangyanyang mansyon. Ang larawan ng kanyang yumaong asawa, si Liwanag, ay nakatingala mula sa nabasag na kwadro. Ang ngiti nito ay tila isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Hindi ang pagkabigla sa nabasag na larawan ang nagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang bigat ng katahimikang sumunod dito. Isang katahimikang nakabibingi. Isang katahimikang hindi napupunit ng hagik-gik ng mga bata, ng kanilang mga tawanan, o kahit ng kanilang pag-iyak. Dahan-dahan niyang pinulot ang larawan, hinaplos ang mukha ng asawa, at muling ibinalik ang tingin sa pasilyo patungo sa silid ng kanyang kambal na anak. Ang Hacienda de Luz, ang hasyenda ng liwanag, ay isang kabalintunaan. Walang liwanag dito. Matagal nang wala. Pumasok siya sa silid-aralan ng mga bata. Sa ibabaw ng mesa, nakakalat ang kanilang mga guhit, mga bahay na kulay itim, mga taong walang mukha, at mga puno na walang dahon. Hinaplos ni Kael ang isang papel, dalawang figura ng bata na magkahawak kamay. Walang bibig, laging walang bibig. Ang puso niya ay tila isang bakal na pinupukpok ng bawat guhit na yon. Isang taon na mula nang huling marinig ni Kael ang kanilang mga boses. Mr. Aguila? Isang pamilyar na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Nilingon niya si Dr. Amaris Sandoval, ang kilalang neurologist na siyang personal, na tumitingin kinatala at diwa. Nakatayo ito sa may pintuan, suot ang kanyang puting coat na tila isang baluti ng awtoridad at kaalaman. Doktora, sagot ni Kael. Ang boses ay pagod at bahaw. May pagbabago ba? Lumapit si Amaris, ang mga mata ay puno ng profesional na pakikiramay, ngunit may lamig na hindi maikakaila. Kael, napag-usapan na natin ito. Ang trauma-induced selective mutism ay isang komplikadong kondisyon. The emotional damage was severe. Hindi natin ito mamadali. Pero wala man lang kahit isang salita, isang tunog. Pag-iit ni Kael, ang desperasyon, ay gumuguhit sa kanyang boses. Nagbabayad ako ng pinakamahusay, Amaris. Ibinibigay ko ang lahat. Bakit parang walang nangyayari? Hinawakan ni Amaris ang kanyang balikat. Ang haplos nito ay kontrolado at walang init. Ang ginagawa natin ay hindi pagbili ng lunas, Kael. Ito ay isang mahabang proseso, isang marapon, hindi isang takbuhan. Ang patuloy na therapy, ang mga gamot, lahat ng ito ay bahagi ng pagbuo muli ng kanilang tiwala sa mundo. Kailangan mo lang magtiwala sa proseso. Magtiwala ka sa akin. Tumango si Kael, pero sa loob niya ay naroon ang sigaw na hindi niya mailabas. Ang tiwala niya ay unti-unti nang nauupos, tulad ng kandila sa gitna ng malakas na hangin. Maya-maya, mula sa bintana ng kanyang opisina, natanaw niya ang isang babae na naglalakad papasok sa malaking tarangkahan ng kahan ng hasyenda. Bago lang ito. Simple ang suot, may bitbit na maliit na bag, at ang mga matay tila pagod at may itinatagong lungkot. Ito na siguro ang bagong katulong na inaprubahan ng kanyang sekretarya, isang Luningning Ramos, base sa folder na binasa niya. Pinagmasdan niya itong maglakad sa kahabaan ng hardin, tila isang maliit na ibon
na napadpad sa isang malawak ngunit ginintuang hawla. Walang espesyal dito. Isa lamang sa maraming tauhan na dumarating at umaalis sa hasyenda. Nang hapon ding iyon, habang pababa siya ng engrandeng hagdanan, nagkasalubong ang kanilang mga landas. Papunta ang babae sa kusina, marahil para tumanggap ng mga utos. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Walang salita, walang ngila ng ngiti. Ngunit sa kislap ng mga mata nito, nakita ni Kael ang isang pamilyar na anino. Isang uri ng pagod at bigat na matagal na niyang pasan-pasan. Umiwas agad ito ng tingin at magalang na yumuko. Hindi na ito pinansin ni Kael at nagpatuloy sa paglakad. Ilang oras ang lumipas. Inihahanda na ang merienda sa hardin kung saan nakaupo ang kambal sa isang duyan. Si Tala at si Diwa. Nakaupo lang sila roon, hindi gumagalaw. Ang mga matay nakatuon sa malayo. Para silang dalawang magagandang manika na naburaan ng buhay. Ang bagong katulong, si Ning, ang naatasang magdala ng tray ng juice at tinapay. Maingat ang bawat hakbang niya habang papalapit sa mga bata. Pinagmasdan siya ni Kael mula sa di kalayuan sa likod ng isang salaming bintana. Nang nasa tapat na sining ng kambal, huminto ito. Itinaas nito ang kanyang tingin mula sa tray patungo sa mga mukha ni Tala at Diwa. Bigla, ang katawan ni Ning ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi sa gulat, kundi sa isang uri ng pagkilala na mas malalim pa. At pagkatapos, ang tunog na muling pumunit sa katahimikan ng Hacienda de Luz. Bumagsak ang tray mula sa nanginginig niyang mga kamay. Ang juice ay kumalat sa damuhan at ang porselanas ay naging pira-piraso sa lupa. Ngunit si Ning ay hindi nakatingin sa gulo na kanyang ginawa. Nakatitig pa rin siya sa kambal. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. Hindi ang katahimikan nila ang yumanig sa kanya, kundi ang uri ng pamilyar na sakit na nakita niya sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Isang sakit na minsan na ring tumira sa kanya. Ano ba naman yan? Mag-ingat ka nga. Ang sigaw ng mayordoma ang unang bumasag sa pagkatulala ni Luningning. Agad siyang napayuko. Nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang mga bubog mula sa damuhan. Pasensya na po. Pasensya na po. Paulit-ulit niyang sabi, hindi mag-angat ng tingin. Ang init ng hiya at takot ay umakyat sa kanyang mga pisngi. Unang araw pa lang niya, palpak na agad. Ngunit habang nagmamadali siyang linisin ang kalat, ang imahe ng dalawang bata sa duyan ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi ang pagiging tahimik nila ang gumambala sa kanya. Bilang isang dating nurse, sanay siya sa iba't ibang uri ng pasyente. Ang yumanig sa kanya ay ang mga mata ng mga ito. Walang emosyon, malalim, at tila sumusuko na, isang tingin na nakita na niya dati sa mga pasyenteng nawalan na ng pag-asang gumaling. Nang mga sumunod na araw, naging anino si Ning sa loob ng Hacienda de Luz. Maingat sa bawat kilos, mabilis sa bawat utos. Ginagawa niya ang lahat para hindi mapansin, para maging isang kasangkapan na lang na walang mukha at pangalan. Ang kailangan niya ay trabaho at isang lugar kung saan hindi siya matatagpuan ng mga multo ng kanyang nakaraan. Isang umaga, habang nag-aalis siya ng alikabok sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Dr. Amaris Sandoval mula sa silid-aralan ng mga bata. Okay, Tala Diwa, look at the card. This is a happy face. Happy! Sabi nito sa isang boses na walang kabuhay-buhay, tila nagbabasa lang mula sa isang libro. Sumilip si Ning mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakaupo si Dr. Sandoval sa harap ng kambal, nagpapakita ng mga flashcard na may iba't ibang emosyon. Ngunit ang paraan ng pagtuturo nito ay malamig at mekanikal. Walang koneksyon. Itinataas lang nito ang card, binabanggit ang salita, at ibinababa ito. Walang haplos, walang ngiti, walang init. Nakatingin lang ang kambal sa kawalan,
Ang mga mata ay lampas pa sa mga card, lampas pa sa doktora. Para silang mga estatwang pinipilit turuan ng damdamin. Bilang isang nurse, alam ni Ning na ang nakikita niya ay hindi therapy. Ito ay isang walang saysay na ritual. Ang sakit ng mga batang ito ay wala sa isip, nasa puso. At ang pusong nasugatan ay hindi ginagamot ng mga salita sa papel, kundi ng tunay na pagkalinga. Kinahapunan, inutusan siyang linisin ang silid-tulugan ng kambal. Ito ang unang pagkakataon na makakapasok siya sa kanilang personal na espasyo. Tahimik at malinis ang kwarto, ngunit may kakaibang lungkot sa hangin. Sa isang sulok, sa ibabaw ng isang maliit na aparador, may nakitang siyang isang sirang music box. Ang takip nito ay bahagyang nakaawang at ang maliit na balerina sa loob ay nabalian ng isang braso. Kinuha niya ito at sinubukang paikutin ang susi sa likod. Walang tunog. Sinubukan niya ulit, pero wala talaga. Habang tinititigan niya ang sirang laruan, isang pamilyar na himig ang pumasok sa kanyang isip. Ang himig na dapat ay tinutugtog nito. Ito ang kantang madalas awitin ng kanyang ina noong bata pa siya. Hindi niya napigilan ang sarili. Habang nagpupunas ng mga muebles, sinimulan niyang humimig ng mahina. Isang oyayi, isang kantang pampatulog na puno ng lambing. Tulog na, bunso, ang gabi tahimik. Sa iyong panaginip, tayo'y maglalakbay. Patuloy lang siya sa paghimig, ninanamnam ang alaala ng kanyang ina. Nang bigla, may narinig siyang isang mahinang kaluskos mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan si Tala. Hindi ito gumagalaw, pero ang ulo nito ay bahagyang nakatagilid at ang mga mata nito, sa unang pagkakataon, ay hindi nakatingin sa kawalan. Nakatitig ito ng diretso sa kanya. May kislap ng pagtatanong, ng kuryosidad, na pahinto sa paghinga sining. Ang isang simpleng paglingon na yon ay tila isang milagro. Isang maliit na sinag ng liwanag sa madilim na silid. Ngumiti siya ng bahagya kay Tala. Isang nangiting hindi niya namalayang matagal na palang nawala sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, dumaan si Dr. Sandoval sa pasilyo. Natigilan ito nang makita ang eksena. Si Ning na nakangiti at si Tala na nakatitig dito. Hindi nagsalita ang doktora, pero ang kanyang mga mata ay kumitid. Isang mabilis na kislap ng inis o baka babala ang dumaan sa mukha nito bago ito nagpatuloy sa paglakad. Naramdaman ni Ning ang lamig ng tingin na yon at agad siyang yumuko at nagkunwaring abala muli sa paglilinis. Ngunit ang puso niya ay tumitibok ng malakas, hindi sa takot, kundi sa isang bagong tuklas na pag-asa. Gabi na. Tapos na ang lahat ng gawain at ang buong mansyon ay tulog na. Papunta na sana si Ning sa kanyang kwarto nang mapadaan siya sa tapat ng silid ng kambal. Bahagyang nakaawang ang pinto. May isang manipis na sinag ng ilaw na nagmumula sa banyo sa loob. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang sumilip. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang mundo. Nakatayo si Diwa sa harap ng malaking salamin sa banyo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Nakatitig siya nang mariin sa sarili niyang refleksyon. At ang kanyang mga labi ay gumagalaw. Walang tunog na lumalabas, kahit isang bulong. Ngunit malinaw na may mga salita siyang binibigkas sa hangin, mga salitang para lang sa kanya at sa kanyang refleksyon. Pagkatapos, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan ng isa pa hanggang sa dumaloy na ito nang tuloy-tuloy sa kanyang mga pisngi. Umiiyak siya ng tahimik habang patuloy na ibinubuka ang kanyang bibig. Desperadong magsalita sa harap ng salamin. Tila isang ibon na nakakulong sa hawla. Pilit na kumakanta kahit walang boses na lumalabas. May kung anong bumabagabag kay Kael Aguila. Sa loob ng kanyang modernong opisina, sa harap ng 3 monitor na nagpapakita ng takbo ng kanyang mga negosyo,
Hindi niya maialis sa isip ang mga maliliit na pagbabago sa hasyenda. Mga bagay na halos hindi kapansin-pansin, ngunit para sa isang amang naghahanap ng kahit katiting na pag-asa, ang mga ito ay tila malalaking alon sa isang tahimik na dagat. Ilang araw na ang nakalipas mula nang dumating ang bagong katulong na si Luningning. Mula noon, napapansin niyang ang mga anak niya, lalo na si Tala, ay tila may sinusundan ng tingin sa tuwing dumaraan ito. Isang beses, nakita niya sa hapagkainan na ang tinapay na iniwan ni Diwa sa plato ay inilipat nito papalapit sa baso ni Ning. Isang kilos na tila may sariling wika. Pinatay niya ang monitor ng stock market at binuksan ng isa pa, ang live feed mula sa mga security camera ng mansyon. Ito ang kanyang lihim na bisyo, ang kanyang paraan ng pagbabantay sa mga anak nang hindi nila nararamdaman. Inatras niya ang recording sa nakalipas na araw, sa eksena kung saan si Ning ay nagwawalis sa hardin. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo ang kambal. Dumaan si Ning sa kanilang harapan at malinaw sa high definition na camera ang bahagyang pag-angat ng ulo ni Tala. Sinusundan ng tingin ng babae hanggang sa mawala ito sa paningin. Ilang beses niyang inulit ang video. Isang simpleng kilos, pero para kay Kael, ito ay isang lindol. Distractions can be detrimental to their progress, Kael. Pumasok si Dr. Amaris Sandoval sa opisina nang hindi kumakatok. Dala ang isang folder. Ang boses nito ay kalmado, pero may talim ng pagkadismaya. Napapansin ko na ang bagong katulong ay masyadong malapit sa mga bata. Ang mga unstructured stimuli na tulad niyan ay maaaring magdulot ng confusion at emotional regression. Mabilis na isinara ni Kael ang monitor. Ano ang ibig mong sabihin? Ang therapy nila ay nangangailangan ng isang kontroladong kapaligiran. Bawat interaksyon ay dapat may layunin. Paliwanag ni Amaris, inilapag ang folder sa mesa ni Kael. Ang isang simpleng katulong na nakikipaglaro o kumakanta ay maaaring makasira sa pundasyong sinusubukan nating itayo. It confuses them. Pinapaalala nito sa kanila ang normalidad na nawala sa kanila na maaaring maging mas masakit. May punto ang doktora, batay sa luhika ng agham. Ngunit ang nakita ni Kael sa camera ay hindi sakit. Ito ay buhay. Pero doktora, hindi ba't maganda na mayroon silang positibong interaksyon sa ibang tao? Isang kontroladong nangiti ang sumilay sa labi ni Amaris. Of course, pero dapat ito ay gabayan ng isang profesional. Ako yon, Kael. Hindi isang katulong na walang alam sa kanilang kondisyon. I suggest na limitahan ang kanyang access sa mga bata. Hayaan mo siyang magtrabaho sa ibang bahagi ng mansyon para na ring ito sa kapakanan ni Natala at Diwa. Tumango si Kael. Kahit na may isang bahagi sa kanya na tumututol, si Amaris ang eksperto. Siya ang dapat niyang pakinggan. Sige, kakausapin ko ang mayordoma. Ngunit sa halip na kumalma, lalo lang lumakas ang pagnanais ni Kael na mag-obserba. Mayroon siyang hindi maintindihan. Mayroon siyang gustong patunayan. Sa doktora o marahil sa sarili niya. Kinahapunan, habang papalubog na ang araw at ang mga anino sa hardin ay uunti-unting humahaba, natanaw niya mula sa bintana ng kanyang silidaklatan ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo si Luningning malapit sa isang malaking pader na nasisinagan ng huling hibla ng liwanag. Nasa harapan niya, sa damuhan, ang kambal. Hindi sila naglalaro ng bola o habulan. Ang ginagawa ni Ning ay isang bagay na simple at sinauna. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa harap ng liwanag. At sa pader, isang anino ng ibon ang nabuhay. Iginagalaw niya ang kanyang mga daliri at ang ibon ay tila lumilipad. Magkadikit ang hinlalaki at ito'y nagiging isang kunehong naglulukso. Sunod ay isang asong tumatahol nang walang tunog, walang salita, walang pilitan.
Tanging mahika lamang ng liwanag at anino. At ang kanyang mga anak na tila mga estatwa sa loob ng 1 taon ay nakatutok. Ang kanilang mga mata ay sumasabay sa bawat galaw ng mga anino sa pader. May kislap sa kanilang mga mata na matagal nang hindi nakikita ni Kael. Isang kislap ng pagkamangha. Pagkatapos, gumawa si Ning ng isang paru-paro. Pinalipad niya ito sa pader, palapit, hanggang sa ang anino nito ay dahan-dahang dumapo sa pisngi ni Diwa. At doon nangyari. Isang mahinang tunog, hindi isang salita, hindi isang sigaw, kundi isang munting huni. Isang pigil na hagikik na puno ng kiliti at tuwa. "He!" Narinig ito ni Kael. Kahit sa layo niya, narinig niya ang tunog na yon. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok at pagkatapos ay bumilis ng 1,000 beses. Napakapit siya sa salaming bintana. Ang kanyang noo ay nakadikit dito. Tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Isang tunog ng saya. Pagkatapos ng napakahabang panahon ng disyerto, ito ang unang patak ng ulan. Sa hardin, natigilan din si Ning. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Diwa, na ngayon ay may bahagyang ngiti sa mga labi. Ang sandaling iyon ay sagrado, isang sikretong ibinahagi sa pagitan nilang tatlo. Ngunit ang mahika ay biglang nabasag. "Mukhang nagkakasiyahan kayo." Ang boses ni Dr. Amaris Sandoval ay malamig at matigas, kahit na pilit itong pinapakinggang palakaibigan. Nakatayo ito sa likuran nila. Ang kanyang anino ay mas madilim at mas malaki kaysa sa mga aninong nililikha ni Ning. Agad na ibinaba ni Ning ang kanyang mga kamay, tila isang batang nahuli sa isang kasalanan. Yumuko siya, hindi makatingin, nang diretso sa doktora. Lumapit si Amaris kay Ning. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ngumiti ito, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. At sa isang boses na sapat lang para marinig nilang dalawa, bumulong ito ng may pinalamig na tamis. "Ang trabaho mo ay maglinis, hindi maglaro ng doktor. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, Miss Ramos." Ang lamig ng mga salitang binitiwan ni Dr. Sandoval ay tila mga karayom na tumusok sa bawat himaymay ng pagkatao ni Luningning. "Miss Ramos, ang paraan ng pagbigkas nito sa kanyang apelyido, may diin, may pagbabanta, at higit sa lahat may pagkilala." Nagpaalam siya agad sa mga bata at nagmamadaling bumalik sa kanyang maliit na silid sa quarters ng mga katulong. Sa bawat hakbang niya palayo sa hardin, papalakas ng papalakas ang kabog sa kanyang dibdib. Ang pamilyar na takot na matagal na niyang ibinaon ay muling gumagapang paakyat sa kanyang lalamunan. Pagkasara niya ng pinto, napasandal siya rito. Hinahabol ang kanyang hininga ang imahe ni Dr. Amaris Sandoval, ang tindig, ang malamig na mga mata, ang ngiting mapang-uyam, ay naghatid sa kanya pabalik sa isang silid na pilit na niyang winawaglit sa alaala. 5 taon na ang nakalipas. Si Luningning Ramos ay isa sa pinakamahuhusay na nurse sa isang kilalang ospital sa Maynila. Masipag, matalino, at puno ng pangarap. Ang kanyang idolo at senior doctor noon ay walang iba kundi ang respetadong neurologist na si Dr. Amaris Sandoval. Isang gabi, habang naka-duty si Ning, napansin niya ang isang mali sa chart ng isang matandang pasyente. Ang dosis ng gamot na inireseta ni Dr. Sandoval ay masyadong mataas. Isang pagkakamali na maaaring maging fatal. Sa pagnanais na itama ang sitwasyon nang walang iskandalo, personal at pribado niyang kinausap ang doktora. "Doktora, pasensya na po sa abala," sabi niya noon nang may buong paggalang. "Napansin ko lang po sa chart ni G. De Vera, mukhang nagkaroon po ng clerical error sa dosage ng gamot niya." Ang inaasahan niyang pasasalamat ay sinalubong ng isang matalim na tingin.
Are you questioning my prescription, Nurse Ramos? Na hindi po, doktora. Sinasabi ko lang po ang nakita ko. Kinabukasan, ipinatawag siya ng medical board. Ang akala niyang simpleng pagtatama ay naging isang bangungot. Pinalabas ni Dr. Sandoval na sining sa kanyang kapabayaan ang nagkamali ng pag-administer ng gamot. Ginamit ng doktora ang kanyang kapangyarihan at impluensya para baliktarin ang lahat. Ang mga testigo ay biglang nagbago ng salaysay. Ang mga dokumento ay tila nag-iban. Natagpuan ni Ning ang sarili sa isang malamig na conference room na papaligiran ng mga matang mapanghusga. Ipinipilit niya ang kanyang katotohanan, ngunit ang kanyang boses ay tila hangin lamang na dumadaan. At sa isang sulok ng silid, nakaupo si Dr. Amaris Sandoval. Ang mukha ay nagpapakita ng peking pag-aalala para sa kanya. Ngunit ang mga mata nito, kapag walang ibang nakatingin, ay may kislap ng malupit na tagumpay. Ang paghampas ng gavel ng chairman ang tumapos sa kanyang karera. Luningning Ramos, your nursing license is hereby revoked. Bumalik si Ning sa realidad. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang multo ng kahapon ay hindi na isang multo. Ito ay may pangalan at mukha at natutulog sa iisang bubong kasama niya. Si Amaris, narito siya at kilala siya nito. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kanyang maleta na nakatago sa ilalim ng kama. Mula sa pinakatagong sisidlan, kinuha niya ang isang lumang sobre. Sa loob nito ay ang kanyang lisensya sa pagka-nurse na ninilaw na at may malaking tatak na revoked. Ito ang simbolo ng lahat ng ninakaw sa kanya. Ang pangarap niya, ang dangal niya. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bakit siya narito? Paano nag-cruise ang kanilang mga landas sa ganitong paraan? At ngayon, na alam ni Amaris na narito siya, ano ang susunod nitong gagawin? Ang unang kilos ng kanyang katawan ay tumakas. Mag-empake. Umalis bago pa man siya muling sirain ito. Ngunit bago pa man niya mahila ang maleta, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang pigil na hagigik ni Diwa. Ang titig ng pagkamangha sa mga mata ni Tala. Ang dalawang batang iyon na nakakulong sa kanilang sariling katahimikan ay unang beses na nagpakita ng siwang ng liwanag dahil sa kanya. Kung aalis siya, iiwan niya sila sa dilim, kasama ang mismong babaeng may kakayahang lumikha ng kadiliman. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang katawan ay hinahati ng dalawang magkasalungat na puwersa. Ang takot para sa sarili at ang awa para sa mga bata. Nang hapong yon, habang nag-aayos siya sa kanyang silid, may narinig siyang mahinang kaluskos sa may pintuan. Dahan-dahan itong bumukas, sina Tala at Diwa. Nakatayo sila roon, magkahawak kamay, nakatingin sa kanya. Walang nagsalita. Pumasok sila sa loob, lumapit sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama at maingat na inilapag ni Tala ang isang bagay. Isang maliit na bulaklak na ligaw, kulay lila, na marahil ay pinitas nila mula sa hardin. Pagkatapos, tiningnan nila siya. Isang tingin na puno ng kahulugan, isang tingin ng pasasalamat, isang tingin na nagsasabing, nakikita ka namin. Pagkatapos ay tumalikod na sila at tahimik na lumabas ng silid. Naiwan si Ning na nakatitig sa munting bulaklak. Isang bagay na napakaliit, ngunit may bigat na tila isang angkla. At kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi siya aalis. Hindi niya kayang iwan ang mga batang ito. Kahit anong mangyari, lalabanan niya ang takot. Kinabukasan, sinubukan ni Ning na maging normal. Ngunit ang bawat anino ni Amaris sa pasilyo ay nagpapadala ng kaba sa kanyang dibdib. Habang nagdadala siya ng isang tray na may lamang kape para kay Kael, bigla siyang hinarang ni Amaris sa may pasilyo. "Oh, hi there!" Sabi ni Amaris, ang nangiti ay matamis
Ngunit ang mga mata ay nanunuri. Mukhang masipag ka ngayon. Doktora, magalang na sagot ni Ning. Yumuko ng bahagya at sinubukang lumakad. Ngunit biglang nadulas si Amaris at ang tasa ng mainit na kape sa kamay nito ay tumapon. Diretso sa puting uniforme ni Ning. "Oh my goodness, I'm so sorry," sabi ni Amaris. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Ang clumsy ko talaga. Naku, basang-basa ka. Sige na, pumunta ka na sa kwarto mo at magpalit ka. Ako na ang magsasabi kay Kael." Pero, doktora, sige na, baka magkasakit ka pa. Go." Utos nito na may awtoridad na hindi matatanggihan. Walang nagawa si Ning kundi sumunod. Habang nagmamadali siyang bumalik sa kanyang silid, hindi niya nakita ang pagbabago sa mukha ni Amaris. Ang pekeng pag-aalala ay naglaho, napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Sinundan niya ng tingin si Ning hanggang sa lumiko ito sa pasilyo. Pagkatapos, sa halip na pumunta sa opisina ni Kael, mabilis at tahimik na tinungo ni Amaris ang direksyon ng staff quarters. Pagdating sa silid ni Ning, hindi na ito kumatok. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Nakabukas. Pumasok siya at agad na isinara ang pinto. Ang mga mata niya ay mabilis na gumalaw. Sinusuri ang bawat sulok. Simple lang ang silid, maliit. At doon, sa ilalim ng kama, nakita niya ang dulo ng isang itim na maleta. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ito at binuksan. Mga simpleng damit lang ang laman, ngunit hindi iyon ang hanap niya. Kinapa niya ang mga gilid, ang mga bulsa, hanggang sa may nahawakan siyang isang matigas na sobre. Kinuha niya ito. Dahan-dahan niyang binuksan. At sa loob, ang isang piraso ng papel na magpapatunay sa lahat ng kanyang hinala. Ang lisensya, ang pangalan, Luningning Ramos. Ang mukha ni Amaris Sandoval ay dahan-dahang nag-iba. Ang kalmadong maskara ay nalaglag at ang lumabas ay isang itsurang hindi pa nakikita ni Kael Aguila. Isang halo ng purong pagkabigla na mabilis na naging isang nag-aapoy at mapanganib na galit. Ang multo ng kanyang nakaraan ay hindi lang bumalik. Narito ito, sa loob mismo ng kanyang teritoryo. Ang pagkatuklas ni Amaris sa pagkatao ni Luningning ay nagdulot ng isang banayad, ngunit mapanganib na pagbabago sa hangin ng Hacienda de Luz. Para kay Kael, na walang kamalay-malay sa lihim na digmaan sa pagitan ng dalawang babae, ang tanging napapansin niya ay ang sarili niyang lumalaking pagtitiwala sa simpleng katulong. Ang hagik-gik na narinig niya, gaano man kahina, ay isang katotohanang hindi kayang burahin ng anumang siyentipikong paliwanag. Binaliwala niya ang payo ni Amaris na ilayo si Ning sa mga bata. Sa katunayan, ginawa niya ang kabaligtaran. Palihim niyang sinabihan ng mayordoma na bigyan ng mas maraming oras si Ning kasama ang kambal sa ilalim ng dahilan na kailangan ng mga bata ng mas maraming normal na interaction. Isang umaga, sa kanyang opisina, nagkaroon sila ng isa na namang tensyonadong pag-uusap ni Amaris. "Kael, I must insist, ang progress ni Natala at Diwa ay nakasalalay sa consistency," mariing sabi ni Amaris. "Ang presensya ng katulong ay isang variable na hindi natin kontrolado. It's unscientific." Sa unang pagkakataon, hindi lang tumango si Kael. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng doktora. "Unscientific, Amaris? Narinig ko ang pagtawa ng anak ko. Sa loob ng 1 taon, ngayon ko lang ulit narinig iyon. Sabihin mo sa akin, anong scientific explanation ang mas hihigit pa roon?" Natigilan si Amaris. Isang mabilis na kislap ng pagkainis ang dumaan sa kanyang mukha bago ito napalitan ng kanyang karaniwang kalmadong ekspresyon. "I understand your optimism, Kael. But emotions can be misleading. Kailangan nating mag-ingat." Ngunit ang desisyon ni Kael ay buo na. Ang puso niya, na matagal nang natuyo sa pag-asa, ay nakatikim ng isang patak ng ulan.
at uhaw na uhaw ito para sa kasunod. Kinahapunan, dinala ni Ning ang kambal sa malawak na library ng mansyon, isang lugar na bihira ng gamitin, ngunit puno ng mga libro at ng amoy ng lumang papel at alaala. Naupo silang tatlo sa isang malambot na carpet sa tabi ng malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang hardin. Pinapanood sila ni Kael mula sa may pintuan, nakatago sa anino. Ang puso niya ay alerto sa bawat galaw, bawat tunog. Hindi libro ang binuksan ni Ning. Sa halip, kinuha niya ang isang makapal na photo album mula sa estante. Ang album ng pamilya nila. Alam niyo ba? Mahinang simula ni Ning. Ang boses niya ay tila isang himig. Ang mga bituin sa langit, may kanya-kanya silang kwento. Itinuro niya si Tala. Ikaw, ang pangalan mo ay Tala. Isang bituin na nagniningning. At ikaw naman, lumingon siya kay Diwa. Ang pangalan mo ay Diwa. Ikaw ang kaluluwa at isipan sa likod ng liwanag na yon. Ang kambal ay nakikinig lang. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya. Binuklat ni Ning ang album. Tumigil siya sa isang pahina na may malaking larawan. Isang babaeng may napakagandang ngiti. Ang buhok ay nililipad ng hangin. Si Liwanag, ang yumaong asawa ni Kael. Mula sa kanyang kinatatayuan, naramdaman ni Kael ang pagbigat ng kanyang paghinga. At bawat bituin, pagpapatuloy ni Ning, ang mga daliri ay marahang hinahaplos ang larawan. Ay may isang pinakamaliwanag na kasama. Isang reyna ng mga bituin na gumagabay sa kanila. Siya ang nagbibigay sa kanila ng liwanag kapag madilim ang gabi. Tumingin siya sa mga bata, ang kanyang mga mata ay puno ng lambing. Ang bituing iyon. Ang pangalan niya ay Liwanag, katulad ng mami ninyo. Hinawakan ni Tala ang gilid ng album. Ang kanyang maliliit na daliri ay gumapang sa ibabaw ng larawan, sinusundan ng nangiti ng kanyang ina. Tumingin ito kay Ning, pagkatapos ay muli sa larawan. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa isang malayong alaala. Ang buong silid ay nabalot ng sagradong katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Kael sa kanyang dibdib. Hawak niya ang kanyang hininga, naghihintay, umaasa. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikang yon, isang salita. Hindi ito malakas, hindi ito sigaw. Ito ay isang bulong, isang mahinang-mahinang tunog na tila isang dahong bumagsak sa isang tahimik na lawa. Ngunit para kay Kael, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Mula sa mga labi ni Tala, malinaw at hindi mapagkakaila. Li-wa-nag. Ang mundo ni Kael Aguila ay huminto. Ang tunog ng pangalan ng kanyang asawa mula sa bibig ng kanyang anak ay isang milagrong hindi niya inakalang maririnig pa niyang muli. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang biglang namuo. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Mabilis niyang tinawid ang silid, lumuhod sa harap ng kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Tala, anak, sinabi mo, nagsalita ka. Paulit-ulit niyang bulong, ang boses ay basag, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Niyakap niya ang dalawang anak, ang puso niya ay umaapaw sa ligaya at pasasalamat. Tumingala siya kay Ning. Ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng isang pasasalamat na hindi kayang isalarawan ng anumang salita. Ngumiti si Ning pabalik, ang sarili niyang mga mata ay nangingilid din sa luha. Sa wakas, may liwanag na. Ngunit ang liwanag na yon ay biglang tinabingan ng isang malamig na anino. This is a phenomenon called imitative recall. Ang boses ni Dr. Amaris Sandoval ay pumunit sa sagradong sandali. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang muka ay kalmado. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang puting coat. Napalingon si Kael. Ang pagkalito ay agad na pumalit sa kanyang kaligayahan. Naglakad si Amaris papalapit.
Ang mga mata ay nakatuon hindi sa bata, kundi kay Ning. Ang ginagawa ng katulong ay pag-trigger ng isang echo mula sa memorya. Hindi ito tunay na pagsasalita. She's creating a false memory. Tumingin ito kay Kael. Ang boses ay puno ng profesional na babala. This is very dangerous, Kael. Ang salitang delikado na binitiwan ni Dr. Sandoval ay tila isang laso na dahan-dahang kumalat sa hangin. Sinisira ang dalisay na ligayang naramdaman ni Luningning. Ilang saglit lang ang nakalipas. Ang init ng tagumpay ay biglang napalitan ng panunuot na lamig. Alam niya ang ibig sabihin ng tingin ng doktora. Ito ay hindi isang babala, kundi isang deklarasyon ng giyera. Nang mga sumunod na oras, naramdaman ni Ning ang pagbabago. Si Kael, na kanina'y tila nasa alapaap sa tuwa, ay naging tahimik at malayo. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito, isang battlefield ng pag-asa at bagong itinanim na pagdududa. Kinabukasan, ipinatawag ni Amaris ang isang kasamahan, isang Dr. Alarcon, para sa isang emergency check-up sa Kambal. Habang sinusuri ng estrangherong doktor ang mga bata sa sala, si Ning ay pinanatili sa kusina. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang oras. Ang bawat tunog mula sa sala ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Alam niyang may plano si Amaris. Ito ang laro nito, ang paggamit ng awtoridad at agham bilang sandata. Maya-maya, narinig niya ang kanyang pangalan. Ning, halika rito. Ang boses ni Kael ay walang emosyon, ngunit may bigat na nagpahiwatig ng problema. Pagpasok niya sa sala, ang eksena ay tila isang korte. Si Kael ay nakatayo sa tabi ng bintana. Ang mukha ay hindi mabasa. Si Dr. Sandoval at Dr. Alarcon ay magkatabi sa sofa. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. At sa kanilang harapan, sa isang maliit na mesa, ay isang medical kit. Ginawa namin ang isang mabilis na blood test sa mga bata. Simula ni Dr. Alarcon, ang boses ay professional at malamig. May nakita kaming isang di pamilyar na herbal compound sa kanilang sistema. Hindi ito delikado sa ngayon, ngunit hindi rin ito bahagi ng kanilang prescribed medication. Napatingin si Ning kay Kael. Hindi ko po maintindihan. Dito na pumasok si Amaris. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit bawat salita ay may lason. Ning, meron ka bang ibinibigay sa mga bata? Kahit ano. Tsa, o baka gamot na galing sa probinsya? Nanlaki ang mga mata ni Ning. Wala po. Tubig at gatas lang po ang ibinibigay ko sa kanila. Alam niyo po iyan, doktora? Ganoon ba? Sabi ni Amaris. Tumayo ito at may kinuha mula sa kanyang bag. Isang maliit na plastic sachet na may lamang mga tuyong dahon. Inilapag niya ito sa mesa. Dahil ang kasambahay na naglinis ng kwarto mo kaninang umaga ay nakita ito sa loob ng bag mo. Ang mundo ni Ning ay umikot. Nakatitig siya sa maliit na pakete. Hindi niya yon pag-aari. Hindi pa siya nakakakita niyon sa buong buhay niya. Hindi po akin yan. Mabilis niyang tanggi. Ang boses ay nagsimula ng manginig. Hindi ko po alam kung paano yan napunta roon. Maniwala po kayo. Tumingin siya kay Kael. Nagmamakaawa. Sir Kael, hindi ko po magagawa iyan. Mahal ko po ang mga anak ninyo. Si Kael ay tila isang estatwang nababasag. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagtatalo ng isip at puso. Gusto niyang maniwala kay Ning. Ang kanyang puso ay nagsasabing totoo ang sinasabi nito. Ngunit ang ebidensya, ang dalawang doktor, ang resulta ng test, ang pakete ng halamang gamot ay sumisigaw ng ibang kwento. At doon, ibinigay ni Amaris ang huling nakamamatay na suntok. Kael, sabi niya, ang boses ay puno ng pekeng awa at pag-aalala. Mayroon pa akong dapat sabihin sa'yo. Isang bagay na ngayon ko lang natanto kung gaano kapanganib. Huminga ito ng malalim, tila nag-aatubili. Ang babaeng ito, si Luningning Ramos. Hindi lang siya isang simpleng katulong.
Napatingin si Kael kay Amaris. Naghihintay. Kilala ko siya. Nakatrabaho ko siya sa ospital noon. Siya ay isang dating nurse. Ang pag-amin ay nagdulot ng pagkalito sa mukha ni Kael, ngunit hindi pa tapos si Amaris. Kael, ang lisensya niya sa pagka-nurse ay binawi. Pagpapatuloy ni Amaris, ang bawat salita ay maingat na pinili para sa pinakamalaking pinsala. Binawi ito dahil sa gross negligence and unauthorized patient experimentation. May tendensya siyang subukan ang sarili niyang mga lunas sa mga pasyente. Siya ay hindi matatag at mapanganib. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Ning. Ang katotohanan ay binaluktot at ginawang isang sandatang perpekto para sirain siya. Ang akusasyon ng panggagamot, ang pagiging dating nurse. Lahat ay nag-uugnay-ugnay sa isipan ni Kael. Ang pag-asa ay biglang naging kataksilan. Ang init ng pasasalamat ay naging nagyeyelong galit. Totoo ba ito? Tanong ni Kael. Ang boses ay mababa at nanginginig sa galit. Hindi na nakatingin kay Amaris, kundi diretso kay Ning. Binawi ba ang lisensya mo? Hindi makasagot si Ning. Ang pagsang-ayon ay pag-amin sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang pagtanggi ay isang malinaw na kasinungalingan. Tanging mga luha lang ang nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang katahimikan ay naging sagot para kay Kael. Ang pakiramdam ng pagiging pinagtaksilan. Ang takot na nailagay niya sa panganib ang kanyang mga anak. Ang galit sa sarili dahil nagpadala siya sa emosyon. Lahat ng yon ay sumabog sa loob niya. Lumabas ka! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, ginulat maging sina Amaris. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at puot. Lumabas ka sa pamamahay ko! Tumingin si Ning sa kanya. Ang puso ay nadurog sa 1,000 piraso. Hindi ang sigaw ang sumugat sa kanya, kundi ang tingin sa mga mata ni Kael. Ang tingin ng pagkasuklam at pagtataksil mula sa taong nagsimula na siyang pagkatiwalaan, walang sinabi. Tumalikod siya, ang mga luha ay malayang dumadaloy, at dahan-dahang naglakad, palabas ng silid, palabas ng mansyon, bawat hakbang ay papalayo sa tanging lugar kung saan muli siyang nakaramdam ng pag-asa. Ang galit ni Kael Aguila ay parang isang malaking sunog. Matapos niyang palayasin si Luningning, mabilis itong kumalat. Tinupok ang lahat ng bakas ng pag-asa na naramdaman niya. Ngunit tulad ng lahat ng apoy, nang maubos ang panggatong, ang natira na lamang ay abo at isang malamig na kasusukang pakiramdam ng kawalan. Ang unang senyales na may mali ay ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, hindi lumabas ng kanilang silid si Natala at Diwa para maghapunan. Nang puntahan niya, "Yahay, ganda na." Nakita niya silang magkatabi sa isang sulok ng kwarto. Ang mga mukha ay nakaharap sa pader. Walang iyak, walang tunog. Ngunit ang kanilang katahimikan ngayon ay iba. Hindi ito ang blangkong katahimikan ng nakalipas na taon. Ito ay isang katahimikang may bigat, may pagtutol. Isang katahimikang nanunumbat. Inilapag niya ang tray ng pagkain sa tabi nila. "Mga anak, kumain na kayo," sabi niya. Pilit pinapalambing ang boses. Walang gumalaw. Walang lumingon. Tala? Diwa? Katahimikan pa rin. Ang katahimikang bumalik ay mas masakit, mas malalim. Tila isang sugat na muling binuksan, at ngayon ay mas malala pa. Doon, sa harap ng kanyang 2 anak na nagluluksa sa pagkawala ng isang taong halos kararating lang sa kanilang buhay, nagsimulang pumasok ang unang hibla ng pagdududa sa puso ni Kael. Tama ba ang ginawa niya? Kinabukasan, ang Hacienda de Luz ay tila isang morgue. Ang bahagyang liwanag na dala ni Ning ay ganap na naglaho. Pumasok si Amaris sa kanyang opisina. Dala ang mga ulat at chart. "Don't worry, Kael. This is a normal reaction.
A form of withdrawal. Babalik din sila sa dati nating routine. It's for the best. Ngunit ang mga salitang for the best ay tila kasinungalingan sa pandinig ni Kael. Nagkunwari siyang sumang-ayon, ngunit pagkaalis ng doktora, hindi na siya bumalik sa kanyang mga papeles. Sa halip, umakyat siya sa attic, isang lugar na matagal na niyang iniiwasan. Ang lugar kung saan nakatago ang mga gamit ni Liwanag. Habang binubuksan niya ang mga baul na puno ng alikabok, ang amoy ng alaala ay sumalubong sa kanya. Mga damit, libro, at mga litrato. Doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga sulat, nakita niya ang mga photo album mula sa kolehiyo. Binuklat niya ang mga pahina. Nakita niya ang masasayang mukha ng kanyang asawa at sa halos bawat larawan, naroon ang isang pamilyar na mukha. Isang mas batang Amaris Sandoval. Sila ang matalik na magkaibigan. Ngunit habang tinititigan niya ang mga lumang litrato, may napansin siyang isang detalye na hindi niya nakita noon. Sa mga larawang magkakasama silang tatlo, siya si Liwanag at si Amaris. Ang ngiti ni Liwanag ay laging nakatuon sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Amaris ay laging nakatingin din sa kanya. Hindi isang tingin ng pagkakaibigan, kundi isang tingin na may halong paghanga, inggit, hindi niya matukoy, isang tinging kakaiba at nakakabagabag. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Sa isang maliit na kahon na may lamang mga alahas, nakita niya ang isang lumang journal ni Liwanag. Ang puso niya'y kumabog. Ito'y masyadong personal, ngunit ang pangangailangan niyang malaman ang katotohanan ay mas malakas. Binuklat niya ito sa mga huling pahina. Ang sulat kamay ni Liwanag ay pamilyar at masakit. Karamihan sa mga sinulat nito ay tungkol sa kambal at sa kanilang mga plano. Ngunit isang entry na may petsang ilang linggo bago siya mamatay sa aksidente ang nagpatigil sa kanyang paghinga. February 12. Nag-usap kami ni Amaris ngayon. Masaya siya para sa amin ni Kael, pero may kakaiba sa mga mata niya. Minsan pakiramdam ko, hindi ang kaligayahan ko ang gusto niya, kundi ang buhay ko, ang pamilya ko. Siguro, guni-guni ko lang ito. Pagod lang siguro ako. Guni-guni. Ang salitang iyon ay tumatak sa isip ni Kael. Paulit-ulit. Bumaba siya mula sa attic, ang isip ay gulong-gulo. Dinala niya ang journal at ang album. Kailangan niya ng sagot. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang ospital kung saan dating nagtrabaho sina Liwanag at Amaris. "Hello, information desk po ba ito?" Sabi niya. Pilit pinapakalma ang boses. "Gusto ko lang sanang magtanong, mayroon ba kayong record ng isang medical scandal, mga 5 o 6 na taon na ang nakalipas? Tungkol ito sa isang neurologist at isang nurse." Ilang minuto ng paghihintay. Bawat segundo ay tila isang paghampas. "Sir?" sabi ng boses sa kabilang linya. "Confidential po ang mga ganyang impormasyon, pero pamilyar po ang kwento. May isang kaso nga pong ganyan. Isang batang nurse na napakagaling daw, pero nasangkot sa isang malaking gulo." "Ano ang pangalan niya?" Halos pabulong na tanong ni Kael. "Sandali lang po, sir. Hahanapin ko sa archives." Muli, paghihintay. Narinig niya ang pag-type sa keyboard, ang pagbuklat ng mga folder. Pagkatapos, "Okay, sir. Nahanap ko na. Ang kaso ay tungkol sa unauthorized patient medication. Ang senior doctor na sangkot ay si Dr. Amaris Sandoval, pero na-clear po siya. Ang napatunayang may sala at tinanggalan ng lisensya." "Sir? Sir, andyan pa po ba kayo?" Hindi makasagot si Kael. Tila may isang malaking kamay na bumara sa kanyang lalamunan. Ang pangalan po ng nurse ay Luningning Ramos. Ang telepono ay bumagsak mula sa kanyang kamay. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan. Ang kakaibang tingin ni Amaris sa mga litrato, ang isinulat ni Liwanag sa journal, ang biglaang pagbuti ng mga bata sa ilalim ng pangangalaga ni Ning, ang perpektong pagkakasabay-sabay
ng mga akusasyon laban dito. Nilinlang siya ng husto. Ang baryo mahinahon ay hindi nagbago. Maalikabok pa rin ang mga kalsada at ang hangin ay may amoy ng tuyong lupa at pag-asa na paminsan-minsan lang dumarating. Para kay Luningning, ang pagbabalik dito ay isang pag-amin ng kabiguan. Muli, tumakas siya. Muli nagtatago siya, ngunit ngayon, mas masakit. Ang kanyang inuupahang kwarto ay mas maliit at mas madilim kaysa sa naaalala niya. Ang mga gamit niya ay nasa loob pa rin ng maleta sa isang sulok, tila naghihintay sa kanyang susunod na pagtakas. Umupo siya sa gilid ng kama, ang katawan ay pagod, ngunit ang isip ay walang tigil sa pag-alala. Ang mukha ni Kael na puno ng galit, ang mga mata ng kambal na puno ng lungkot, ang ngiti ng tagumpay ni Amaris. Sa ikalawang pagkakataon, nanalo si Amaris. At sa ikalawang pagkakataon, sining ang talunan, hinubaran ng lahat, trabaho, tiwala, at dangal. Pinilit niyang kumilos, kailangan niyang maglinis, mag-ayos, para kahit paano'y maramdaman niyang may kontrol pa siya sa kanyang buhay. Habang inilalabas niya ang mga damit mula sa maleta, ang mga daliri niya'y sumayad sa isang bagay na matigas at nakatago sa ilalim. Ang lumang sobre na naglalaman ng kanyang lisensya. Kinuha niya ito. Ang puso niya'y kumirot. Tinitigan niya ang kanyang litrato, isang mas batang bersyon ng sarili niya. Ang mga matay nagniningning sa pangarap. Ngayon, ang nakikita niya sa salamin ay isang babaeng pagod na sa pakikipaglaban. Sa tabi ng sobre ay ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Isang maliit, itim na notebook. Ito ang kanyang personal na journal nung nagsisimula pa lang siyang nurse. Dito niya isinusulat ang lahat, mga aral, mga karanasan, at mga obserbasyon. Dahil sa wala ng ibang magawa, binuklat niya ito. Ang mga pahina ay puno ng kanyang sulat kamay. Mga kwento ng mga pasyente, mga diagram ng mga sakit. Pagkatapos, natigilan siya sa isang entry. Ang petsa ay pamilyar. Ito ang linggo, bago mangyari ang iskandalo. Ang nakasulat ay hindi isang simpleng journal entry. Ito ay isang detalyadong obserbasyon. Pasyente, G. De Vera, room 302. Kondisyon, post-stroke. Napansin ko ang biglaang pagbaba ng kanyang blood pressure pagkatapos ng 8 p.m. medication. Sinuri ko ang kanyang chart, ang nakasulat na dosage ng Cardipril na inireseta ni Dr. Sandoval ay 20 mg. Ngunit ang standard dosage para sa kanyang kondisyon at edad ay 5 mg lamang. Pribado ko itong ipinaalam kay Dr. Sandoval. Ang sagot niya, "Ako ang doktor. Sundin mo ang utos." Kinabukasan, ang chart ay nagbago. Ang nakasulat na ay 5 mg na may kasamang nota na ako raw ang nagkamali ng basa. Ngunit bago ito mabago, kinuhanan ko ng litrato gamit ang luma kong telepono. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Ning. Ang alaala ay bumalik na parang isang alon. Ang lumang telepono, ang litrato, nasaan na iyon? Ang telepono ay matagal nang nasira at naitapon. Ang tanging ebidensya na natitira ay ang isinulat niya sa notebook na ito. Isang ebidensya na walang saysay noon dahil walang naniwala sa kanya. Isinara niya ang notebook, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay lalong bumigat. Ano ang silbi nito ngayon? Tapos na ang lahat. Si Amaris ay nasa isang marangyang mansyon habang siya ay nasa isang kwartong amoy alikabok at kabiguan. Sa sobrang bigat ng dibdib, nagpasya siyang itapon na ang lahat ng paalala ng kanyang nakaraan. Kinuha niya ang sobre ng lisensya, ang notebook, at ilang mga lumang gamit pa. Inilagay niya ang mga ito sa isang maliit na paper bag. Itatapon niya ang mga ito, susunugin, para makalimot na, para makapagsimula ng muli. Kahit gaano kahirap, niyakap niya ang sarili.
Ang mga luha ay muling nagsimulang dumaloy. Ang mga hagik-gik ni Natala at Diwa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang isang salitang binitiwan ni Tala. Liwanag. Mga alaala na masakit, ngunit kasabay nito'y nagbibigay ng kakaibang init. Sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak, isang tunog ang biglang pumunit sa katahimikan ng gabi. Napatayo si Ning. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Sino ang kakatok sa kanya ng ganoong oras? Ang may-ari ba ng paupahan? O baka sinundan siya ni Amaris? Ang takot ay gumapang sa kanyang kalamnan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sa sino yan? Nanginginig niyang tanong. Walang sumagot. Sa halip, muling umaling-awngaw ang malalakas na katok. Mas apurado, mas desperado. Nanginginig ang mga kamay na pinihit niya ang seradura. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sapat lang para makita kung sino ang nasa labas. At ang kanyang mundo ay muling huminto. Nakatayo sa labas si Kaela Gila. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng galit o pagkasuklam. Sa halip, ito ay puno ng isang bagay na mas malalim. Isang nakapanlulumong pagsisisi. Ang kanyang mga mata na minsay tumingin sa kanya ng may puot ay ngayon puno ng pagmamakaawa. Sa gitna ng maalikabok na kalsada ng Baryo Mahinahon, sa liwanag ng isang nag-iisang poste ng ilaw, tinitigan siya ni Kael na tila siya ang huling pag-asa nito sa mundo. At sa isang boses na basag at puno ng bigat, sinabi nito ang mga salitang hindi inaasahan ni Ning na maririnig pa niyang muli. Nagkamali ako. Pakiusap. Tulungan mo ako. Nakatayo si Luningning sa may pintuan, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang mga salitang binitiwan ni Kaela Gila. Nagkamali ako. Pakiusap. Tulungan mo ako. Ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit tila hindi niya ito lubusang maintindihan. Ang lalaking nagtaboy sa kanya na parang isang basahan ay narito ngayon. Sa harap ng kanyang sira-sirang pinto, ang muka ay larawan ng pagsusumamo. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibuka. Sa halip na sumagot, iniabot ni Kael ang isang bagay, isang luma at balat na journal. Basahin mo, sabi nito. Ang boses ay paos. Ang huling isinulat ng asawa ko. Nag-aalangan man, kinuha ito ni Ning. Sa liwanag na nagmumula sa loob ng kanyang kwarto, binuksan niya ito sa pahinang may marka. Ang sulat kamay ni Liwanag ay elegante at pamilyar mula sa mga card na nakita niya sa mansyon. Binasa niya ang mga salita. Minsan, pakiramdam ko, hindi ang kaligayahan ko ang gusto niya, kundi ang buhay ko. Isang panginginig ang gumapang sa kanyang likuran. Ang babaeng tinutukoy ni Liwanag, walang iba, kundi si Amaris. Matagal na pala, bulong ni Ning, tila sa sarili. Matagal na pala niyang plano ang lahat. Hindi lang yan, sabi ni Kael. Ang panga ay nagtagis. Nalaman ko ang tungkol sa iskandalo sa ospital, ang tungkol sa lisensya mo, ang pangalan mo, ang ibinigay nila. Doon na bumigay ang pader na itinayo ni Ning sa paligid ng kanyang puso. Tumingala siya kay Kael at sa unang pagkakataon, hindi amo at katulong ang nakita nila sa isa't isa, kundi 2 taong parehong biktima ng iisang tao. Mayroon din akong dapat ipakita sa inyo, sir, sabi niya. Pumasok siya sa loob at kinuha ang maliit at itim na notebook mula sa paper bag na dapat sana'y itatapon na niya. Iniabot niya ito kay Kael at itinuro ang entry tungkol kay G. De Vera. Habang binabasa ni Kael ang detalyadong isinulat ni Ning, ang maling dosage, ang pagbabago sa chart, ang buong pangyayari, ang pagdududa sa kanyang mukha ay naging purong katiyakan, ang 2 piraso ng palaisipan, ang lihim na inggit ni Amaris na isinulat ni Liwanag, at ang detalyadong kasamaan nito na isinulat ni Ning ay perpektong nagkabit.
Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa obsesyon. Nilinlang niya tayong lahat, sabi ni Kael. Ang boses ay puno ng malamig na galit. Isinara niya ang notebook at tumingin kay Ning. Ang mga mata ay may bagong determinasyon. Hindi na natin siya hahayaang manalo, pero kailangan ko ang tulong mo. Ano po ang plano ninyo? Tanong ni Ning. Ang takot sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napapalitan ng tapang. Hindi natin siya pwedeng basta na lang isumbong. Masyado siyang matalino. Itatanggi niya ang lahat. Paliwanag ni Kael, ang isip negosyante niya ay nagsimula ng gumana. Kailangan natin siyang hulihin sa sarili niyang bitag. Kailangan nating bumalik sa hasyenda. Kailangan mong bumalik. Ang ideya ay nagpadala ng kaba kay Ning, ngunit bago pa man siya makatanggi, nagpatuloy si Kael. Hindi bilang katulong, bilang kakampi ko. Itatago kita sa isang silid sa lumang staff quarters. Walang nakakaalam noon maliban sa akin. Mula doon, mag-oobserba ka. At ako ang maghahanda ng entablado. Ang pagbabalik sa Hacienda de Luz ay kakaiba. Nakaupo si Ning sa malambot na upuan ng mamahaling sasakyan ni Kael sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Noong una siyang dumating, dala niya ay desperasyon. Ngayon, dala niya ay isang mapanganib na misyon. Gaya ng plano, lihim siyang ipinasok ni Kael sa isang maliit, ngunit malinis na silid sa pinakadulong bahagi ng mansyon. Walang pumupunta rito, sabi ni Kael. Dito ka muna. Mag-iingat ka. Bago ito umalis, huminto ito at lumingon. Ning, salamat at patawarin mo ako. Tumangulang si Ning, isang tahimik na pagtanggap ng paumanhin at ng kanilang alyansa. Nang mga sumunod na araw, ang hacienda ay naging isang teatro. Si Kael ay naging isang napakagaling na aktor. Nagpapanggap na lubos pa ring nagtitiwala kay Amaris. Samantala, mula sa kanyang tinitirhang silid, nararamdaman ni Ning ang epekto ng kanyang pagkawala. Ang buong bahay ay mas tahimik, mas malungkot. Ngunit isang hapon, habang nakadungaw siya sa maliit na bintana, nakita niya ang kambal sa hardin. Nakaupo lang sila, ngunit may ginagawa sila. Gamit ang isang patpat, gumuguhit sila sa lupa. At ang kanilang iginuguhit ay 2 anino ng ibon na lumilipad. Ang larong itinuro niya sa kanila. Maya-maya, narinig niya ang mahinang-mahinang himig na nagmumula sa kanila. Ang oyayi na kinanta niya. Napangiti si Ning. Hindi siya nakikita ng mga bata, ngunit nararamdaman nila siya. At ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Samantala, napansin din ni Amaris ang mga pagbabagong ito. At ito'y nagdulot sa kanya ng pagkalito at iritasyon. Ang mga bata ay hindi bumabalik sa dati nilang blangkong estado. Tila meron silang isang sikretong hindi niya maabot. Gabi na. Natagpuan ni Kael si Amaris sa sala, nagbabasa ng isang medical journal. Ito na ang pagkakataon. Umupo siya sa tapat nito, isang ngiti ng pasasalamat ang nasa kanyang mga labi. Amaris, simula niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Iniisip ko ang lahat ng ginawa mo para sa pamilya ko. Iniligtas mo ako sa isang malaking kapahamakan. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ngumiti si Amaris, halatang nasiyahan sa papuri. It's my job, Kael. Ang mahalaga ay ligtas ang mga bata. Kaya naman, pagpapatuloy ni Kael. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang bitag. Nagpasya akong magdaos ng isang maliit na salo-salo sa Sabado. Isang thank you dinner para sa'yo. At para maging espesyal, inimbita ko na rin ang ilan sa mga dati mong kasamahan sa ospital para makita nila kung gaano kakahusay. Ang nangiti sa mukha ni Amaris ay bahagyang natigilan. Ang kanyang mga mata, sa isang saglit, ay nagpakita ng isang kislap na hindi mabasa ni Kael noon, ngunit malinaw na sa kanya ngayon, isang kislap ng takot. Ang engrandeng dining hall ng Hacienda de Luz ay napuno ng mga bisita.
mga respetadong doktor, kasamahan ni Amaris mula sa dati at kasalukuyan niyang ospital, at ilang miyembro ng medical board. Ang lahat ay narito para parangalan si Dr. Amaris Sandoval, ang bituin ng gabi. Si Kyle Aguila ay ang perpektong punong abala, ngumingiti, nakikipagkwentuhan, at nagbubuhos ng alak. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagyo ang nagbabanta. Bawat ngiti ay may bigat, bawat salita ay may layunin. Ang buong gabi ay isang entablado at hinihintay niya lang ang tamang tiyempo para buksan ang kurtina. Si Amaris, sa kabilang banda, ay nasa rurok ng kanyang tagumpay. Suot ang isang mamahaling bestida, naliligo siya sa papuri ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang takot nung una ay napalitan ng kumpiyansa. Ano nga ba ang dapat niyang ikatakot? Ang mga kasamahan niya ay narito para purihin siya. Si Kyle ay narito para pasalamatan siya. Nasa kanya ang lahat ng kontrol. Matapos ang hapunan, tumayo si Kyle. Hawak ang isang kopita ng champagne. Kinuha niya ang isang kutsilyo at marahang itiningting sa gilid ng kopita. "Good evening everyone," simula ni Kyle. Ang boses ay kalmado at malakas. "Salamat sa pagdalo ninyo. This night is very special. Nandito tayo para parangalan ang isang taong may malaking utang na loob, ang aking pamilya, si Dr. Amaris Sandoval." Lahat ay pumalakpak. Ngumiti si Amaris, isang ngangiting perpekto at mapagkumbaba. Sa loob ng isang taon, pagpapatuloy ni Kyle, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Amaris. "Ipinagkatiwala ko sa kanya ang pinakamahalaga sa aking buhay, ang aking mga anak, at marami akong natutunan sa kanya. Natutunan ko kung paano ang isang tao ay maaaring maging sobrang mapag-obserba. Dito na nagsimulang mag-iba ang tono ng kanyang pananalita. Sa katunayan, dahil sa kanya, natuto rin akong maging mapag-obserba. Sinimulan kong balikan ang mga alaala, mga lumang sulat, mga lumang litrato. Iniwan niya ang kopita at kinuha ang journal ni Liwanag na nakapatong sa isang maliit na mesa sa tabi niya. Katulad nitong journal ng yumaong asawa ko, si Liwanag, na tulad ng alam ninyo ay matalik na kaibigan ni Amaris. Ang nangiti ni Amaris ay bahagyang naglaho. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng pag-aalala. "May isang isinulat si Liwanag dito na gustong-gusto kong ibahagi sa inyo," sabi ni Kyle, at binuksan niya ang journal. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Sabi niya, "Minsan pakiramdam ko, hindi ang kaligayahan ko ang gusto niya, kundi ang buhay ko, ang pamilya ko, isang bulungan ang kumalat sa buong silid." Tumawa si Amaris ngunit ang tawa ay pilit at mataas. "Kyle, ano ba itong ginagawa mo?" sabi niya. Pilit pinapakita na ito'y isang biro. "My goodness everyone, my friend Liwanag, she was going through a lot back then. At si Kyle, well, he is still grieving. Huwag na nating pansinin ang mga salita ng isang taong wala na at nalilito." "Nalilito?" ulit ni Kyle. Ang boses ay may yelo. "Baka ang salitang hinahanap mo ay nilinlang." "This is absurd," sabi ni Amaris, tumatayo na. "Wala kang ebidensya." "Sino ang nagsabing wala?" At sa hudyat na yon, bumukas ang pinto sa likuran ng dining hall. Lahat ng ulo ay lumingon. At mula sa dilim, lumabas si Luningning Ramos. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng simpleng damit, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay matatag. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit at itim na notebook. Ang mukha ni Amaris ay namutla. Ang lahat ng kulay ay nawala dito, na tila nakakita siya ng isang multo. "Hindi niyo na siguro siya naaalala," sabi ni Kyle sa mga bisita. Siya si Luningning Ramos, ang nurse na sinira ni Dr. Sandoval ang buhay 5 taon na ang nakalipas. Naglakad si Ning palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat.
Huminto siya sa tabi ni Kael. Hindi ko na kailangang magpaliwanag, sabi ni Ning. Ang boses ay kalmado at malinaw. Binuksan niya ang notebook. Nakasulat lahat dito. At nagsimula siyang magbasa. Ang tungkol kay G. De Vera. Ang maling dosage. Ang pagbabago sa chart. Ang petsa. Ang oras. Ang bawat detalye ay tila isang matalim na patalim na tumatarak kay Amaris. Sinungaling! Sigaw ni Amaris. Ang kanyang perpektong pagkakalmado ay ganap ng nawasak. Isa siyang kahihiyan. Isang nurse. Na tinanggalan ng lisensya. Bakit ninyo siya paniniwalaan? Dahil hindi lang siya ang nakakaalala, sabi ng isang matandang doktor mula sa lamesa. Naaalala ko ang kaso ni G. De Vera. Kakaiba nga ang biglaang pagbabago sa kanyang chart noon. At naaalala ko rin, sabi ng isa pang doktora, na palagi mong pinag-iinitan ang mga batang nurse na magagaling Amaris. Ang mga bulungan ay naging mga akusasyon. Ang mga pader ay unti-unting sumasara sa paligid ni Amaris. Mga walang utang na loob, mga traidor. Sigaw niya, ang muka ay puno ng galit at pagkasuklam. Tumingin siya kay Kael. At ikaw, pinaniwala mo ako. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, para sa atin. Sa gitna ng kaguluhan, isang tunog ang nagpatigil sa lahat. Ang dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto ng dining hall. Nakatayo roon, magkahawak kamay, sina Tala at Diwa. Ang kanilang mga mata ay hindi na blangko. Ang mga ito ay matalas at nakatuon sa isang tao lamang. Naglakad sila papalapit. Ang kanilang maliliit na yapak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Huminto sila sa harap ni Amaris. Tumingala si Diwa, ang batang hindi nagsalita sa loob ng 1 taon. Tinitigan niya ng diretso sa mata ang babaeng nagpahirap sa kanila. At sa isang boses na malinaw, matatag, at narinig ng lahat, sinabi niya ang 2 salitang tumapos sa lahat ng kasinungalingan. Sinungaling ka. Ang 2 salita mula sa bibig ni Diwa. Sinungaling ka. Ay hindi isang akusasyon. Ito ay isang hatol. Para kay Luningning na nakatayo sa gitna ng lahat, ang sandaling iyon ay tila nangyari sa slow motion. Ang pagbagsak ng balikat ni Amaris, ang kolektibong paghinga ng mga bisita, ang biglaang pagbabago sa hangin mula sa tensyon patungo sa isang hindi maikakailang katotohanan. Ang huling pader ng pagkukunwari ni Amaris ay gumuho. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng galit, ay naging isang maskara ng desperasyon. Hindi totoo yan. Bulong niya, tila isang batang nahuli, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang mga salita ng isang batang matagal nang hindi nagsasalita ay mas mabigat kaysa sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Kasabay ng kanyang pagtanggi ay ang tunog ng sirena ng pulis sa labas. Isang tunog na naghudyat ng katapusan. Maingat itong plinano ni Kael. Habang pinapasok ng mga pulis si Amaris, ang mga mata nito ay hindi tumingin kay Ning o sa mga bata. Nakatitig ito ng diretso kay Kael. At sa huling pagkakataon, nakita ni Ning ang tunay na anyo ng babaeng sumira sa kanya. Hindi isang henyo ng medisina, kundi isang taong puno ng inggit at galit. Ang mga mata nito ay nangungusap ng pagtataksil at isang nakatatakot na pag-ibig na naging obsession. Para sa atin sana ang lahat ng ito, Kael, sabi nito sa isang basag na tinig bago tuluyang ilabas ng mga pulis. Nang mawala na siya, ang tensyon sa silid ay tila isang lobong biglang pumutok. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-usap-usap. Ang iba'y lumapit kay Kael para mag-alok ng suporta. Ang iba'y lumapit kay Ning para humingi ng paumanhin. Ngunit ang pandinig ni Ning ay tila nabalot sa koto. Ang tanging nakikita niya ay si Kael. Binaliwala ni Kael ang lahat sa paligid niya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig sa harap ng kanyang 2 anak. Hinawakan niya ang kanilang mga mukha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nagsalita kayo, mga anak ko. At doon,
Sa gitna ng naguguluhang mga bisita, ang malakas na si Kael Aguila ay nagsimulang umiyak. Hindi isang pigil na pag-iyak, kundi isang malakas na hagulhol ng isang amang sa wakas ay nabawi ang kanyang mga nawalang yaman. Niyakap niya ang kambal at sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, naramdaman ni Ning na ang pamilyang ito ay nagsisimula ng maging buo. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila. Ang mga bata, sa kabila ng kanilang katapangan, ay nagsimulang manginig dahil sa takot at pagod. Okay na, bulong ni Ning, hinahaplos ang likod ni Tala. Tapos na ang lahat. Ligtas na kayo. Hinawakan ni Diwa ang kanyang kamay. Ang maliit na palad nito ay mahigpit na nakakapit, tila ayaw nang bumitaw. Sa gitna ng gulo, si Ning ang kanilang naging kanlungan. Ilang oras ang lumipas. Ang mga bisita ay umalis na. Ang mga pulis ay tapos na sa kanilang mga tanong. Ang Hacienda de Luz ay muling binalot ng katahimikan, ngunit ngayon, ito ay isang katahimikang may kapayapaan. Iniakyat ni Ning ang mga bata sa kanilang silid. Matapos niya silang bihisan at kantahan ng oyayi, mabilis silang nakatulog. Ang mga mukha ay payapa sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Pagbaba niya, natagpuan niya si Kael na nag-iisa sa hardin, nakatayo sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. Ang parehong hardin kung saan niya pinaalis si Ning. Naglakad siya papalapit. Naramdaman ni Kael ang kanyang presensya at lumingon ito. Hindi ko alam kung paano magsisimula, sabi ni Kael. Ang boses ay mababa at puno ng emosyon. Hindi niyo na po kailangang magsalita, sagot ni Ning. Hindi, paggiit ni Kael. Humarap ito sa kanya ng buo. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng pagsisisi. Kailangan mong marinig. Ning, patawarin mo ako. Hindi lang dahil nagduda ako sa'yo. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Dahil hinayaan kong lamunin ng yaman at pag-aakala ko ang aking sariling pakiramdam. Hinayaan kong saktan ka niya sa loob ng pamamahay ko. Nabigo akong protektahan ka. Patawad. Ang bawat salita ay tapat. Walang bahid ng pagmamataas. Tanging purong pagsisisi. Tumango si Ning. Isang mainit na likido ang namuo sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko, sabi niya. Pareho lang tayong nasaktan, Sir Kael. Huwag mo na akong tawaging Sir, sabi ni Kael. Tawagin mo akong Kael. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila, puno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong ni Kael. Malaya ka nang bumalik sa pagka-nurse. Tutulungan kitang linisin ang pangalan mo. Iyon nga po ang pangarap ko, sagot ni Ning. Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Magaling, sabi ni Kael. Pero may isa pa akong hihilingin. Huminga ito ng malalim. Huwag kang umalis. Manatili ka. Hindi bilang katulong, hindi bilang nurse ng mga anak ko. Manatili ka rito, bilang bahagi ng pamilyang ito. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na kaluskos ang narinig nila. Mula sa pintuang salamin, lumabas sina Tala at Diwa. Suot ang kanilang mga pantulog. Hindi sila makatulog. Naglakad sila papalapit, hindi kay Kael, hindi kay Ning, kundi sa gitna nilang dalawa. Pagkatapos, sa isang kilos na tila natural at sanay na, niyakap ni Tala ang binti ni Kael, habang si Diwa naman ay yumakap sa baywang ni Ning. Nakatayo silang apat sa ilalim ng mga bituin, isang perpektong bilog ng mga bisig. Tumingala si Kael kay Ning sa ibabaw ng mga ulo ng kambal, at sa kanilang mga mata, isang bagong damdamin ang nabuo, isang pag-ibig na isinilang mula sa sakit, pinanday ng katotohanan at pinagbuklod ng dalawang maliliit na anghel. Makalipas ang 6 na buwan, ang katahimikan sa Hacienda de Luz ay isa na lamang malayong alaala. Ang mga pasilyo na dati binabalot ng lungkot ay puno na ngayon ng tunog ng mga yabag na naghahabulan
at ng matinis, ngunit matamis na halakhak ng kambal. Ang dating hasyenda ng liwanag, sa pangalan lamang, ay isa ng tunay na tahanan, isang tahanan na puno ng liwanag. Sa baryo Mahinahon, sa mismong lugar kung saan minsan ay nagtago si Luningning, isang maliit na gusali, ang bagong pintura at puno ng mga tao. Sa harapan, may isang simpleng karatula. Mahinahon Community Clinic, libreng konsulta, handog ni Nurse Luningning Ramos. Nakatayo si Ning sa gitna ng munting klinika, suot ang isang malinis na puting uniforme. Ngunit ngayon, walang bigat sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang tinutulungan niya ang isang matandang babae na suriin ang presyo ng dugo nito. Bawat "Salamat, Nurse Ning" na naririnig niya ay musika sa kanyang pandinig. Ang kanyang lisensya ay matagumpay na naibalik at ang kanyang pangalan ay ganap ng nalinis salamat sa walang sawang suporta ni Kael. Mula sa isang sulok, pinapanood siya ni Kael Aguila, hindi bilang isang milyonaryong amo, kundi bilang isang taong puno ng paghanga at pagmamahal. Sa tabi niya ay sinatala at diwa, abala sa pamimigay ng mga bitamina sa mga bata. "Tita Ning! Tita Ning!" sigaw ni Tala. Tumatakbo palapit kay Ning. "Mauubos na po ang mga vitamins." "Oo nga po, Tita Ning," segunda ni Diwa. "Ang dami pa pong baby." Ngumiti si Ning at ginulo ang kanilang mga buhok. Ang salitang Tita Ning ay naging paborito niyang pangalan. "Okay, mga doktora, kukuha lang si Tita ng bagong stock, ha?" Ang pagiging malaya sa pagsasalita ng kambal ay isa pa ring araw-araw na milagro. Sila ay naging masayahin, mausisa, at puno ng buhay, isang patunay sa kapangyarihan ng paghilom. Nang gabing iyon, matapos ang matagumpay na pagbubukas ng klinika, ang buong hasyenda ay tahimik na muli. Ngunit ito ay isang payapang katahimikan. Natagpuan ni Kael si Ning sa hardin, nakaupo sa duyan kung saan niya unang nakita ang kalungkutan sa mga mata ng kambal. Ngayon, ang nakaupo roon ay isang babaeng puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Umupo siya sa tabi nito. "Pagod ka ba?" tanong niya. Umiling si Ning, nakatingin sa kalangitan. "Hindi. Ito yata ang pinakamasayang pagod na naramdaman ko." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila, ngunit ito'y komportable, puno ng pag-unawa. "Ning!" Basag ni Kael sa katahimikan, ang boses niya ay seryoso. "Noong una kitang makita, ang nakita ko lang ay isang solusyon sa problema ko. Isang taong maaaring mag-ayos sa mga anak ko. Pagkatapos, nakita kita bilang isang misteryo at pagkatapos, bilang isang biktima na kailangan kong tulungan." Humarap siya kay Ning at sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinawakan niya ang mga kamay nito. Ang kanyang mga palad ay mainit at magaspang, ang mga kamay ng isang taong nagtatrabaho, hindi lang naguutos. Pero ngayon, Ning, pagpapatuloy niya, ang mga mata ay puno ng sinseridad. "Kapag tinitingnan kita, isa na lang ang nakikita ko, ang babaeng mahal ko. Ang babaeng hindi lang nagpagaling sa mga anak ko, kundi nagpagaling din sa akin. Ang babaeng nagbalik ng liwanag sa madilim kong mundo." Ang puso ni Ning ay tila isang ibong gustong kumawala sa hawla nito. Ang mga salitang matagal na niyang nararamdaman, ngunit hindi masabi ay narito na. Binibigkas ng lalaking hindi niya inakalang mamahalin niya. "Kael, hindi ko na kayang isipin ang Hacienda de Luz nang wala ka," sabi ni Kael. Ang boses ay halos isang bulong. "Hindi ko na kayang isipin ang buhay ko nang wala ka. Luningning Ramos, papayag ka bang maging ilaw ng buhay ko habang buhay?" Walang salitang lumabas sa bibig ni Ning. Sa halip, sumagot siya sa paraang alam niyang maiintindihan nilang dalawa. Ngumiti siya, isang ngingiting puno ng luha ng kaligayahan at marahang tumango. At sa hardin na yon, kung saan nagsimula ang kanilang magulong kwento, tinataka nila ang kanilang bagong simula
Sa isang halik na puno ng pangako at pag-ibig, kinabukasan, maaraw at mahangin. Sa tuktok ng isang luntiang burol, malayo sa ingay ng syudad, isang pamilya ang naglalaro. Isang makulay na saranggula ang sumasayaw sa himpapawid. Hila-hila ng dalawang batang babae na walang tigil sa pagtawa. "Mas mataas pa, Daddy! Mas mataas pa!" sigaw ni Tala. "Hawakan mo ng mahigpit, Diwa," sabi ni Kyle, na nakatayo sa likuran nila. Ang mga braso ay nakaalalay. Sa di kalayuan, nakaupo si Ning sa isang kumot. Inihahanda ang kanilang merienda. Pinapanood niya ang tatlong pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ang kanilang mga halakhak ay humahalo sa ihip ng hangin. Ang saranggola ay lumipad ng mas mataas, isang makulay na simbolo ng kanilang mga pangarap. Malaya, matayog, at puno ng pag-asa. Dito, sa tuktok ng burol, sa ilalim ng bughaw na langit, ang mga pira-pirasong puso ay nabuo. Ang mga sugat ay naghilom, ang katahimikan ay napalitan ng awit, at ang pamilyang sinubok ng kasinungalingan at sakit ay sa wakas natagpuan ng kanilang tunay na simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Kael, Luningning, at ng kanilang mga munting Tala at Diwa. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay, sa muling pagsama sa amin sa isang paglalakbay na puno ng pagsubok at pagmamahal. Bilang inyong manunulat, bawat salita, bawat emosyon, at bawat twist sa kwentong ito ay binuo ng may pag-asa at pagmamahal. Ramdam ko ang sakit ni Kael sa kanilang pagkawala, ang tapang ni Luningning sa muling pagbangon, at ang musika ng muling pagtawa ni Tala at Diwa. Hindi madali ang buhay, at minsan, ang mga sugat na hindi natin nakikita ang siyang pinakamahirap pagalingin. Ngunit ang kwentong ito ay isang paalala na sa gitna ng anumang kasinungalingan, anumang pagtataksil, ang liwanag ng tunay na pagmamahal at pagpapatawad ay laging mananaig. Naway iniwan nito ang isang marka sa inyong mga puso, na ang bawat pagsubok ay may kalakip na aral, at ang pag-asa ay laging nariyan. Naghihintay na muling umusbong. Inaasahan ko po na nagustuhan ninyo ang aming munting handog. Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin, ang inyong mga paboritong bahagi, at kung ano ang inyong natutunan mula sa kwentong ito.